daanan. Ang biyaheng Antipolo JRC na jeep ay nagtamo ng damage sa kaliwang harapan nito. Butas ang harap at likod na gulong sa kaliwa at natungkap ang buong kaliwa nito. Sugatan ng ilang pasahero na agad dinala sa iba't ibang ospital sa lugar. Ayon sa tumalsik sa kalsada ng sugatang konduktor, meron daw isa pang jeep na hindi nagbigay sa kanilang sinasakyan dahilan para ito ay tumama sa barrier. Sabi naman ng pasahero, mabilis raw ang takbo ng jeep at may kakarera raw itong isa pang jeep na nakikipag-unahan sa pagkuha ng pasahero. Agad naman tumakas ang driver na kinilala lamang ng kanyang konduktor na si Willie. Naharap ang tumakas na driver sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries. Rhea? Alright, maraming salamat Jay Sabale. Samantala matapos manumpa nitong Biyernes sa sabak na sa kanyang unang araw ng trabaho sa Senado ngayong araw si Senator Coco Pimentel at una sa kanyang agenda ang pag-aayos sa kanyang staff at ang kanyang kauna-unahang privilege speech. Hilingin din ni Senator Pimentel na mabuksan ang hawak na affidavit ng suspendidong ARMM Governor Zaldy Ampatuan para maisampan na niya ang kasong electoral sabotage laban sa mga di umano'y nasa likod ng dayaan noong 2007 kung saan isa siya sa mga naging biktima. Pangako rin ni Senator Pimentel na magiging prioridad niya ang Mindanao. Magsusulong din daw siya ng mga batas na makatutulong sa local governments para may pagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ama na author ng Local Government Code. Maghain din daw siya ng mosyon para busisiin ang automated election law para hindi na maging kaduda-duda ang mga resulta ng eleksyon. At tulad ng sino mang sasabak sa unang araw sa kanyang trabaho, abala ngayon sa paghahanda si Senator Coco Pimentel at ang kanyang pamilya masayang-masaya sa papasuking trabaho ng kanilang ama. Kaya ito't kamisayin natin ang pamilya Pimentel na nasa kanilang tahanan sa Marikina City. Kasama po natin si Susan Enriquez. Good morning, Ate Sue. Yes, good morning, Susie. Good morning po mga kapuso. Naku, alam niyo ba, live na live tayo ngayon sa tahanan nitong ating bagong senador, si Senador Aquilino Coco Pimentel III sa kanilang tahanan dito po sa Marikina. Naku, alamin ho natin yung kanyang buhay dito, personal na buhay ho nila bilang ama, bilang anak at bilang asawa. Ayan. So, titingnan ho natin dito sa loob kung gising na siya kasi madilim-dilim pa. Ayan! Good morning! Hello, magandang umaga. Umati ka muna, Senador, sa ating mga tagapanood. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning to all of you. At syempre, kasama po ni Senador ang kanyang magandang may bahay, ang dating beauty queen na si Jewel May. Jewel, gusto mo bumate? Hi Susan, good morning. Morning po sa lahat ng nanonood ngayon ng unang hirit. Ayan. Syempre, gising na rin ang kanilang bunso. Say hi to Tita Susan. Medyo syempre, yung alam niya naman ng bata, pag magang gumising, medyo wala pa sa mood yan. Anyway, mamaya ho, lilibot ho tayo dito sa loob ng kanilang tahanan sa Marikina. Alam niyo ba, tahanan pa ho ito ng kanyang mga magulang. Si dating Senador Aquilino Pimentel. Alamin din natin, ano ba isusuot niyang barong ngayong araw na ito? At ang kanilang buhay dito, nako, malalaman niyo na ho. Kaya wag ho kayong aalis, tutok lang kayo dahil yan ho ang ating pag-uusapan in a while. Dito lang po sa kanilang tahanan sa Marikina. Back to studio po tayo. Maraming salamat, Ate Sue. Good morning sa pamilya Pimentel. Yan, salamat sa pagising kay Bulitit. Pwede nang patulugin ulit. Thank you po. Thank you po. Balikan ho namin kayo. Good luck kay Senator Pimentel first day. Oh, exciting. Tagal niyang hinintay to. Yes. Samantala, patuloy na mga bumubuti ang lagay ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo matapos magkaroon po ng impeksyon ang kanyang naging operasyon noong nakaraang linggo. Pero bawal pa rin daw ang bisita, lalo na't nananatili pa rin ang dating Pangulo sa Intensive Coronary Care Unit. Itinanggi naman ng kampo ni Arroyo ang balitang balak magpatingin ng dating Pangulo sa ibang bansa. At ngayong araw, isang misa ang isasagawa sa St. Luke's Global City sa Taguig para sa agarang paggaling ni Congresswoman Arroyo. Samantala, maayos na rin po ang lagay ni Ilocos Norte Representative Imelda Marcos matapos madulas sa isang pagdiriwang sa Cebu noong Sabado. Ayon sa Twitter account ng anak niyang si Senador Bongbong Marcos, naibsan daw ang kanilang takot nang agad makatayo ang dating unang ginang matapos bumagsak. Nakatayo agad at nakakanta pa. Nakakanta. Kaya alam yes. nilang she's gonna be alright. Paiwas sa dulas. Kailangan na ng mga alalay ng mga pagkanyang mga edad, diba? At saka Yes. sabay, di ba nag-feature tayo dito kung paano yung pwede ninyong gawin sa inyong mga bahay para hindi madulas agad. May mga stickers, mga ganyan para sa safety ng mga, lalo na yung mga older members of the family. At samantala, maayos na ang lagay ng dalawang Pinoy na nasubatan matapos pagbabirilin sa Rome, Italy. Kinilala ang mga biktimang sina Oscar Vitacion at Michael Bolo. Ayon kay Vitacion, nasa beach sila noong August 1 at nagliligpit na ng mga gamit ng tumigil ang dalawang taong nakamotorsiklo. Tinanong daw sila sa wikang Italian kung mga Pilipino sila at nang sumagot sila ng oo, bigla na lang daw silang pinagbabaril. Hindi naman nakilala mga salarin dahil sa suot nilang helmet.
Ayon naman sa DFA Assistant Secretary Raul Hernandez na idulog na raw sa pulisya ang insidente pero wala pa rin naarestong salarin. Bakit may hate sa Pilipino? Anong nangyaring lately? Oh no. Usually pag Asians, diba, iba kulay mo. Oo. Pag sa ibang bansa, talagang medyo mainit ang Mainit mata nila. sila ngayon. Mhm. At balita naman mula sa Amerika, umabot na sa 5 ang bilang ng mga namatay sa gumuhong state sa Indiana. At posible pa raw itong madagdagan dahil sa mga seryosong pinsalang natamo ng di bababa sa 40 taong nasaktan sa insidente. Nagdiriwang po ng kanilang state fair ang mga taga-Indiana nang gumuho ang stage. Ilang minuto lang bago magsimulang mag-perform ang isang banda. Ayon sa mga nakasaksi, malakas daw ang hangin at nagsimulang umulan noong mga oras na yon. Ikakansela na sana ng mga otoridad ang show, ngunit bago pa man mapaalis ang mga tao, gumuho na ang entablado. Nakuna ng camera yung pagguho eh. Kasi Actual- naka-ready na yung ano, no? Oo, Kasi grabe. picture na, Grabe din talaga. Buti na lang siguro, I think may space bago pa yung tao. Oo. Oo, so pero Kasi grabe. minsan pag ingat-ingat. concert, dikit na dikit sa stage Yes. yung mga tao, Lalo di na ba? mga rock con, banda-banda Oo, oo, pa. oo. At ito sa Afghanistan naman tayo, 22 na ang bilang ng mga namamatay, habang halos 4 na po naman ang sugatan sa naganap na pag-atake sa isang government compound doon. Ayon sa mga nakasaksi, nagsimula raw ang pag-atake ng pasabugin ng isang suicide bomber ang kanyang kotse sa labas ng compound. Sinundan naman ito ng 5 pang pagsabog matapos makapasok ang iba pang suicide bombers. Isang nagpagpupulong ang nagaganap sa compound kasama ang ilang foreign advisors na mangyaring pag-atake. Inamin naman ng mga teroristang Taliban na sila ang nasa likod ng pag-atake. Noong nakaraang linggo lang, napabagsak ng mga Taliban ang isang helicopter ng US Navy SEALs kung saan 30 US troops at 8 Afghan ang nasawi. Samantala, ipinakita naman ng isang kababayan natin ang kanyang talento sa gitna ng isang trahedya sa ating sambayanan. Napabilang po ang litratong kuha ng Supreme Court lawyer at photographer na si Doran Lim sa 5 Best Examples of Photojournalism ng International News Network na CNN. Sa kanyang larawan, makikita ang mga makeshift na bangkang ginamit sa kasagsagan ng Bagyong Ondoy noong September 2009. Kuha niya ito habang nag-iinspeksyon sa Pasig City Hall of Justice si Chief Justice Renato Corona. Bibigyan ng CNN ng plaque itong si Lim bilang pagkilala sa kanyang talento. Ang kompetisyon ay bahagi ng selebrasyon para sa ika-5 anibersaryo ng CNN iReport, ang Citizen Journalism Initiative ng CNN. Napaka-multi-talented naman niya. Actually, pag dinig naman from above, akala mo yung floating market ng Thailand. Thailand, correct. Oh, 'di ba sa gitna ng trahedya, meron pa ring victory pala. Meron pa rin. At naging record-breaking naman ang isang fun run na ginanap sa Australia kahapon. Tinatayang 85,000 na sumali sa sinasabing world's biggest combined road race at fun run sa Sydney, Australia. Ito ang ika-41 Sydney City to Surf Race kung saan tatakbuhin ng mga contestant ang 14-kilometer course mula sa city center ng Sydney hanggang sa sikat na Bondi Beach. Ang ilan pa sa kanila tumakbo, nakakosyo, ang init niya na. First time din na makasali ang mga naka-wheelchair. Ginagawa ito taon-taon bilang isang fundraising program para sa mga taong may sakit. Plants versus Zombies pa yun Go, guys! At kung sa Australia, pagtakbo ang kanilang karera, mas matinik naman ang karera dito sa Pilipinas, na bukod sa running, meron pang swimming at biking. Yan po ang Ironman 70.3 Triathlon na dinaluhan ng mahigit 1,000 triathlete Kita pa si Drew! mula sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa na ginanap sa Naga, Camarines Sur kahapon. Oh, man. Dagdag pa ang buhos ng ulan, tulad ng inaasahan, ay naging matindi ang labanan sa pagitan ng mga professional triathletes. Pero ang pinakamagaling sa lahat, ang defending champion na isang Australian. Unang nakatawid sa finish line sa oras na 3 hours 51 minutes at 43 seconds si Pete Jacobs na nagwagi rin po sa men's division noong 2010. 8 overall naman ang unang Pinoy na nakatawid sa finish line na si Arland Makasyeb. Maging ang ating kapuso si Richard Gutierrez. Naku, sumali rin po sa nakakapagod na karera. Hindi raw niya makakalimutan ang mahirap ngunit memorable na karanasan niya sa Ironman. Drew! Drew! Kumusta si Drew? Oh, hindi ko pa nababalita. Oh, hindi pa? Sure yan. Pero I'm sure. congratulations sa lahat po ng mga sumali, lalo yung mga first time.